Okay, good day mga katilapia. So, andito tayo ngayon sa ating concrete pond. Okay, yung disenyo po ng ating aerator is pa-counter clockwise. So, mayroon tayong aerator dito. Itatapon niya yung tubig papunta doon. At the same time, may aerator doon. Tatapon niya yung tubig at mayroon doon, itatapon dito at saka dito itapon niya punta dito, kaya yung tubig natin ay umiikot. Kita nyo, umiikot. Yan, mayroon na siyang current. So pati yung PVC kaya niyang paggalawin. Yan, gumagalaw yung PVC natin kasi may current na at umiikot ang ating tubig. Okay, for today's video, ituturo ko sa inyo kung ano ang ating, paano natin minimix yung nitrifying o orobiotic nitrifying, sa paano ba siya ihalo sa tubig o paano mag-ferment ng orobiotics. So kung napansin niyo, yung tubig natin is medyo kulay brown. Yun kasi yan ay nilagyan natin ng orobiotics. Kaya for today's video, ituturo ko sa inyo paano maghalo ng orobiotics nitrifying. Kasi may nakikita natin sa mga video, mayroong 1 litro nilagyan ng orobiotics at yun na ang direct nilang binuho sa kanilang concrete pond. So mayroon din iba, konti lang yung tubig at ganun sila mag-ferment. Konti lang yung tubig tapos nilagyan ng maliit lang na kutsarita ang kanilang paghalo. Mayroon din maraming tubig, ang kanilang sistema sa paghalo. So ngayon, tuturuan ko kayo paano mag-ferment ng orobiotics according sa recommended ng ating pinagkunan ng orobiotics nitrifying. So una, of course, dapat mayroon tayo nito. O yan, dapat mayroon tayo nito, orobiotics, aqua, nitrifying with odor fixing probiotics. So pag nalagyan natin ng ganito sa ating fish pond, so iwas ammonia tayo at saka maging less yung fish kill at saka hindi yung mabaho ang ating tubig. So dapat mga katilapia, mayroon tayong orobiotics, aqua nitrifying. At the same time, mayroon tayong na i-prepare na 40 liters na tubig. So mayroon tayong aerator. Kung napansin nyo, mahina kasi may control tayo dito. Yan. Pwede natin yan palakasan. Ganyan. Yan. Pwede natin yan palakasan. So paalala lang, remind ko lang sa mga gusto mag-ferment, kung gabi, wag nyo masyadong lakasan, pahinaan nyo lang, yung parang ganyan lang. Yan, parang ganyan lang. Yan, parang ganyan lang kasi kung i-fall natin yung control natin, ganyan siya kalakas. At saka ang mangyari pag ganun, pag naka-fall ang ating aerator, pag naka-fall, ang mangyari dyan mga katilapia, mag-overflow yung bubbles natin at masasayang lang, matapon lang. So if possible, pahinaan lang natin pag sa gabi kasi grabe talaga mag-bubbles. Pansin ko lang, depende yan sa inyo. Kung araw, pwede nyo palakasan, pwede nyo palakasan kung araw kasi siguro sa init ng panahon or sa hangin, konti lang yung bubbles. So mayroon tayong 40 liters na tubig, tapos mayroon tayong orobiotics, aqua nitrifying. Tsaka may hinahalo tayo na sa 40 liters
mayroon tayong ihahalo na 1 kilo na molasses. So tingnan natin. So mayroon akong na-prepare dito na 1 kilo na molasses. Yan. So 1 kilo, 100 grams. So molasses. Okay, ayan, dito tayo ulit sa ating fish pond. So ang gagawin natin is i-full muna natin ito, yung control natin para maglakas yung tubig. Yan. Tapos lagyan natin ng Orabiotics Aqua Nitrifying. Okay. Sa akin mga katilapia, mayroon akong digital na timbangan. So talagang tinimbang ko yung ganito karami. So yung ganito karami is aabot siya ng 5 to 10 grams, no, 5 to 10 grams. So yung recommended ng ating recommended ng ating source sa ating nitrifying or Orabiotics, may instruction doon na kung 20 liters ang hahaluin mo na Orabiotics, so kailangan mo lang ng 2 to 5 grams every 20 liters na tubig. So sa 20 liters na tubig, ang requirement lang doon na ihalo mo na Orabiotics is 2 to 5 grams. So sa akin, mayroon akong 40 liters dito, kaya lalagyan ko siya ng 5 to 10 na Orabiotics Nitrifying. So ilagay natin yung molasses, no, pakunti-kunti lang. Yan, pakunti-kunti lang. Yan. After 12 hours, pwede natin yan gamitin. Yan. Okay, ayan. Tapos natin na ilagay ang 1 kilo na molasses sa 40 liters na tubig. So, yung kung napapansin nyo mga katilapia, mabilis talaga mag-produce ng bula. Kaya pag during night time, so pahinaan nyo lang yung aerator ninyo kasi mag-overflow yung mga bula niyan at nasasayang, natatapon lang. So after 12 hours, pwede na natin yan gamitin at ito ay good for kasi naglalagay tayo sa ating dalawang pond na tag 7 liters every day. Kaya yan yung kulay ng tubig natin. Yan. So, naglalagay tayo ng 7 liters every day sa ating dalawang pond. So, ibig sabihin nun, good for 6 days itong ating 40 liters na kinoculture na microorganism or nitrifying, yung na-ferment natin na Orabiotics. So, yun lang. Salamat sa watch ng ating video at pag-subscribe at pag-like ng ating channel. So, baguhan pa lang tayo sa channel na ito. At next month, hopefully, mag-harvest na tayo. So, ilang beses na din namin itong na partial harvest, pang ulam at pamigay-migay sa mga kakilala. So yun lang, and next video abangan natin paano naman tayo mag-ferment ng ating aqua maintenance sa feeds ng ating mga tilapia. So yun lang guys, at of course kailangan takpan natin to kasi pwede siyang madapuan ng mga insekto at hindi yun maganda. So, pwede natin yan takpan, pero kailangan pahinaan natin ang ating control sa ating aerator. So, yun lang guys. Salamat sa mga nanood. At kung may idea pa kayo sa pag-alaga ng tilapia, mas mahaba yung experience nyo sa akin, so pakishare naman. Okay, thank you and God bless.